Rosalie, ano ang detalye nitong Children's Social Media Safety Act? Ela, pinangungunahan ni House Speaker Isabela, Representative Faustino Boyidi III at Presidential Son, House Majority Leader Ilocos Norte, Representative Sandro Marcos, yung pagsusulong nitong Children's Social Media Safety Act o ang House Bill number 9965. Layo nito na ipagbawal yung paggamit ng social media sa mga menor de edad under 13 years old. Magiging kaakibat nito yung ipinasana ng Kamara na Digital Media Anti-False Information Act at Child Online Safety and Protection Act of 2026. Ito ay upang maiiwas yung mga kabataan sa panganib na dulot ng kumakalat na karahasan at maling impormasyon sa internet. Hiling ng House Leader sa PBBM Administration, isama ito sa priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Ginawa nito ang pahayag ng pangunahan yung pagbubukas ng second regular session ng 20th Congress alas 10 ng umaga kung saan 289 House members ang dumalo. I, together with Majority Leader Sandro Marcos and the rest of the members, filed House Bill number 9965 or the Children's Social Media Safety Act na nagbabawal sa mga menor de edad under 13 years old sa paggamit ng social media. Hiling po natin na maisama din ang panukala ito sa LEDAC priority bills para maipasa ito sa lalong madaling panahon. Samantala, bukod dito, ilang panukalang batas din ang tiniyak na pagtutuunan ng pansin ng Kamara. Kabilang narito yung Rice Industry and Consumer Empowerment Act, kaugnay ng pagpapababa sa presyo ng bigas at pagpapalakas ng suporta sa mga magsasaka. Pag-amyenda sa Universal Healthcare Act para sa dekalidad at abot kamay na health services. Gayon din ang Citizen Access and Disclosure of Expenditures o CADENA Act, para naman sa bukas at transparent na paggamit ng pondo ng bayan. Maging ang Cybersecurity Act para protektahan ang mga mamayan sa banta ng digital space. Iginit naman ng House Speaker ang pagkakaroon ng isang bagong kongreso. Ang bagong kongreso ay hindi lamang po tungkol sa bagong pamunuan o mga bagong programa. Kasama po ang iba't ibang mga kinatawan ng bulwagang ito. Handang kaming tanggapin ang hamon na magtaguyod ng isang panibagong pamantayan ng paglilingkod, a new standard for public service. Bago naman magtapos yung sesyon kaninang umaga, Ella, ilang resolusyon yung ipinasa ng Kamara. Kabilang na dyan yung resolusyon na nagbibigay abiso sa Senado, gayon din kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may quorum ang Kamara at handa ng gumanap ng mandato nito. Gayon din ang isang resolusyon, kaugnay naman ng pagkakaroon ng isang joint session ng Senado at Kamara mamayang alas 4 ng hapon para naman pakinggan yung ikalimang State of the Nation address ni PBBM. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz.